hi guys! So, welcome again sa aking channel. Ayan. Gusto mo yung pabebe tayo mag-bond sa letter? For tonight, this is a vlog or chill vlog lang natin tonight kasi nga, 'di ba, wala naman tayong ganap today and yung pahinga day natin. And for tonight's vlog, tayo ay magbabasa ng ating comments and also mga questions ninyo since nag-start tayo nung ating vlog ngayong buwan na to, and then marami din sa inyo ang nag-comment ng mga good positive comments and also question. Ayan. So, but before that, gusto ko lang din mag-thank you sa inyo guys, sa inyong mga warm welcome and also warm comments yan. Maraming salamat talaga guys. It keeps me burning. And I mean yan, continue every journey naman. Ayan, hindi man siya everyday vlog, but because it's every other day vlog din siya. So kasi nga may work tayo, so hindi rin naman basta-bastang magiging mapapriority agad ang everyday vlog. Pero syempre sinisikap pa rin naman nating makapag-video pa rin at makapagbigay ng update sa inyo. Hindi nga lang everyday, but every other day. So ayan, thank you. So let's start. Kasi ako na-excite na din akong i-share sa inyo tong video na ito. And basahin din yung mga comments ninyo para mabigyan ko din kayo ng shoutout sa mga comments ninyo. Ayan. Actually, wala. So far, habang binabasa ko to, natutuwa ako kasi parang pakiramdam, I feel so important. Ay, gusto mo yung important mo, mami. Yun talaga, I feel so special sa inyo. Kasi, yan, magmula nung nag-start din tayo ng ganitong style ng vlog, ayan, walang sawa din ang ating mga commenters at ating mga viewers ng pagbibigay ng advice and also good, positive comments. So, let's start. Yan. Sa una nating comment, galing kay Jaja Ro Diaz 8746. Medyo mahirap kasi mga usernames kasi ito nila. Sometimes ganon. So, sabi niya dito, ang ganda ng aura ng bahay mo, Balong. Kaya nakakagana din talagang manood ng vlogs mo and nagre-reflect din yung maganda sa'yo, yung maliwalas na space mo. Ito na tayo yung sinasabi na living independently suits you well. Ay, kabog. Gusto ko yung suits you well. Actually, first time ko naman siyang magkaroon ng ganitong lifestyle. Kasi, although na hindi naman talaga ako nakatira sa totoo kong bahay at saka sa totoo kong family. Pero, syempre, iba pa naman din kasi talaga yung ikaw lang talaga mag-isa at the same time, yung ikaw lahat na mag-iisip ng anong gagawin mo, kung ano yung plano mo for today. Parang, yun yung it gives me challenge din kasi kapag ganon. So, ano ba yung kakainin mo? Ano ba yung susuotin mo? O anong araw ka maglalaba? Ganon. Tapos, anong oras ka din ba matutulog? Para maaga ka ba magigising? Or tanghali ka naman magigising? Ganyan. Parang yun yung nagbigay din sa akin ng challenge since, ayun nga, syempre, di na kasi tayo bumabata. Kasi patanda naman na din. So, parang it gives another level of, level of life na parang it's about time para maging ikaw naman. Parang tumayo ka din sa sarili mo pa. Which is, ayun, so far, nagiging naman din siya, okay pa siya. So, siguro pag may mga questions ako, lalo na sa iba kong mga friends na nagsusolo living sa ganitong sitwasyon, kapag alam kong hindi ko na naiintindihan. Kasi, it's a good thing na dapat nagsisik ka ng advice pa rin sa mga taong nakapaligid sa'yo. So, parang hindi ka din basta gawa ng desisyon. Which is good for me. And syempre guys, hindi rin kasi talaga siya parang madaling gawin kasi 'di ba? Una sa lahat, pag solo living ka, isa din siya sa isa rin kino-consider doon yung budgeting mo everyday, kung ano yung mga ginagastos mo sa pang-araw-araw mo, and yung time management mo since ikaw lang mag-isa. Tapos may work ka, ganun yun. Sobrang kailangan mo talaga siyang i-focus. Tapos, halimbawa, pag mag-isa ka din sa bahay, mag-isa ka lang din kumakain. So, ayun yun yung mga kailangan din i-consider kapag nandun ka na sa stage ng pagiging independent mo. Pero luckily naman yan, swerte pa rin naman tayo kasi hindi lang naman mag-isa ako dito palagi or hindi naman araw-araw na mag-isa kasi dinadalo pa rin naman tayo ng mga bayot. So, kinakamusta, ayan, kung nakamusta dito, kung okay ba yung sitwasyon, ganyan, which is good kasi, di ba, I feel like hindi pa rin naman ako nag-iisa. Parang pakiramdam ko, andyan pa rin sila sa akin. Kahit na, ito na yung sitwasyon ko ngayon. And next is itong kay Yani Hens. Ito is isa sa mga sa isang mga video ko nung nakaraan din. Yung nagluto tayo ng ating dinner. Yung bumisita din ng Jasmine tsaka si Jeko. Ang sabi niya dito, Balong knows how to cook. Nakwento niya dati, nakikita niya daw. Medyo kasi kulang kasi yung mga letters. Nakikita niya daw papa niyang magluto kaya natuto siya. It's just that sa BNT mas madalas si Jessica. Noon ang tagaluto, pero now lahat sila nagluluto na din. Adulting na talaga. Pero noon pa naman talaga, nagluluto na ako, hindi lang talaga nakikita. Parang nasanay lang siguro ako sa bahay kasi nung kami
kasama ko pa si Papa, madalas kasi iniiwanan niya lang ako ng budget. And take note guys, yung budget na iniiwan lang ni Papa sa akin noon, pagpapasok siya sa work, is ano lang, 50 pesos. So ako, since kompleto naman din ang recados namin sa bahay, parang yung lulutuin na lang yung karne or yung other like gulay, ganyan. So yung 50 pesos na yun, iniisip ko paano siya makakasya. Kasi total ako lang naman since yung ate ko wala nung time na yun kasi parang pinadala niya sa province din yun. So ang ginagawa ko, bumibili ako ng mga kahit siguro pork o yung baboy o di kaya manok. Yung baka kasi hindi kasi siya parang suitable din kasi. Kaya ang ginagawa ko madalas, karne, manok or baboy. So ayun, so habang gano'n, natututo na din akong mag-budget tsaka magluto ng mga ulam sa bahay. Kasi nung time na yun, ako lang mag-isa, lagi ako ang mag-isa nagluluto. Ako nagluluto ng pagkain ko sa bahay ng sarili ko lang. Tapos pag uwi si Papa, syempre magluluto pa rin naman ako kasi utusan niya ako magluto din ay bumili ng mga ulam or ng mga lulutuin. Kaya siguro natuto na din ako. Yeah, although na yung tatay ko kasi, ano siya parang nagtatrabaho. Siyang ano kasi guys, head chef. Kasi may head chef, no? Ano siya, parang habang tinitignan ko kasi siya, mas natututo ako. Pero never, maniwala kayo sa akin ha, hindi niya ako tinuruan talaga na paano magluto or paano gawin yung pagkain na ganito, ganyan. Kumbaga parang muscle memory mo na lang na kapag tinitignan mo, ay ganito na yung gagawin, ay ganyan na. Ganon. So walang turo-turo, sabak agad. Yun lang yung isa sa mga isa sa mga nagagawa ko. So independently, parang hindi na ako nahihirapang sa sarili ko kung ako mag-isa kasi alam ko naman magluto, lalo magsaing. Yan, gawain bahay. So good thing, natuto tayo ng ganun habang ba. So ayan guys, kung gusto nyong baka gusto nyong i-suggest din na magkaroon tayo ng sariling cooking vlog. Kasi may cooking vlog siya, no? Tapos comment nyo lang guys, comment down below kung ano bang mga gusto nyong ulam na pwede natin luto. Pero syempre, hindi naman tayo expert, 'di ba? Kailangan pa rin nating i-check kung baka hindi natin nasusunod yung proper ng pagluluto ng food na yun. So ayun, yun lang naman. So ayan, comment nyo guys kung gusto nyo ba or you want to, para magkaroon tayo ng other segments din. Kasi since nagsistart naman na din tayo ng ganitong style ng vlogging, so why not naman i-try din natin? Kasi diba, hindi naman masama pag hindi natin. Mura naman kay Random Videos 9390. Ayan. Ang sabi niya dito, masaya magsolo and maging independent kasi nga madami kang matututunan. Yung tipong kahit may sakit ka, need mo talaga bumangon para sa sarili mo, which is isa din yun sa mga isa din sa mga part ng pagkakaroon ng ganitong pamumuhay. Ayan. Tapos kasi need mo talaga. Tapos yung mga finances, lalo kung nagbabayad ka ng bahay, grabe, matututo ka talaga na pahalagahan ng bawat sentimo. Actually, noon pa man, kahit nung hindi pa ako yung ganito, kahit nung sa bahay pa lang namin, kasi nga diba kanina, yung every time na binibigay sa akin budget ng papa ko, yun talaga, binabudget ko talaga yun siya. So, gusto mo yun, nung bata pa. Kasi, yung sa family kasi namin guys, hindi kasi kami yung pinanganak ng yung may kaya, yung may wealth, ganyan. Parang talagang nabuhay kami na sakto lang yung pamumuhay namin. Hindi kami ganun kayaman, hindi rin kami ganun ka salat sa buhay. Pero syempre, andun pa rin yung tatay ko na parang andun siya sa part lagi na kailangan pa rin organize or budgeting pa rin yung pera kahit nasabihin natin meron naman. So, isa rin yun sa mga natutunan ko kaya na-apply ko din dito or na-apply ko din kahit nung wala na din ako sa side nila. Although na hindi naman ako ganun talaga pero andun pa rin yung parang pag-organize ng finance mo. Kasi hindi naman natin alam kung ano bang mangyayari within kinabukasan, o diba, ganyan. So, mahalaga talaga guys na meron tayong parang tinatawag na yung organized na financing. And yan, sabi pa niya dito, pag kayang mag-aral din yan, kaya mag-aral ka din para may fallback ka. Kaya mo yan, ingatan mo sarili mo balong, lalo't mag-isa ka. Sana safe yung place mo at environment mo dyan. Luck ka always at huwag mo papapasok, huwag mo papasok at magtiwala sa mga bagong kakilala. Yes. Paano ba? Kasi nung time na nagsistudy din naman ako, kung meron man time pa, kung pwede pa naman ngayon. Siguro kung pagbibigyan agad tayo ng pagkakataon, why not? Regarding naman siguro sa ating place, ayan. Ang kagandahan kasi dito guys, tahimik lang din. And also, yung mga kapitbahay ko or yung mga kapitbahay dito is hindi naman sila masyadong palalabas. Pag natutulog din naman ako, nakalock yan always. Yung bintana, yung pintuan, naka-double lock yan. Lahat. Kasi alam ko naman din yan kasi sa amin din Yung sa amin din, alam kong hindi rin siya safe dun sa amin. Hindi siya, squatter kasi din dun sa amin. Pero syempre, masaya pa rin naman din yung ganun. Pero ngayon kasi, parang iba na din kasi ang panahon ngayon. So, yan, thanks for reminding me. Ang sabi naman po ni Eileen Ponsaran. Sabi niya, "Hi Balong dear, natutuwa ako sa big improvement mo." Ayan, thank you po. "And your lives which is getting prettier and prettier. Each passing time, tuloy-tuloy lang, pwedeng mag-rest minsan.
but never quit. God will always provide for you for you all that you need. Just keep praying with emojis. Oh, thank you po. Actually, oo nga, no, kasi sa bagay kasi experience will give you a lesson din naman. So, I think itong new chapter natin is magbibigay din sa atin ng ng another experience in life at magkakaroon din tayo ng yung mga ng mga lesson sa buhay na matututunan din natin since it's a new chapter din, tapos new chapter, new challenges din. Kasi syempre, 'di ba? Everyday is a challenge din. So araw-araw tayo may challenge sa buhay. Pero hindi naman porket may challenge, 'di ba? Susuko na agad tayo. So kumbaga parang lang 'yan parang to keep on going lang, ganyan. Parang tuloy-tuloy lang, ganyan. Kung mapapagod ka man, pahinga ka lang. Tapos back on the track ka din naman. Medyo mahirap din kasi guys yung go with the flow lang. Ako kasi dati go with the flow lang din naman ako. Ayan. And then mahirap yung parang sunod ka lang din sa agos ng buhay. Not knowingly kung ano yung mga plans mo. Ayan. So, kailangan mo din kasi magkaroon since 'di ba nga tumatanda na din tayo. So, habang tumatanda, dapat nagbabago na din yung plano natin or nagkakaroon na tayo ng mindset na plano or kung ano yung magiging magiging action mo sa next part ng life mo din. So, which is yung pagkakaroon ng plans, 'di ba? Huwag ka lang siguro basta-bastang go with the flow. So, kung mag-go with the flow ka naman din, dapat always mo din keeps with your plan naman din. Dapat may plano ka pa rin naman. Never kang mawawalan ng plano or backups plan para at least at the end of the day, 'di ba? Alam mo pa rin yung nandun ka pa rin sa track. Keep on the track, tapos keep grinding, ayan, work hard, parang ganun din, parang tuloy-tuloy lang. Kumbaga parang grind ng grind hanggang sa maging grinder. Maging grinder siya eh. Ang sabi din naman dito ni Mahal WG, Mahal do, ano ba 'yan? Mahal Dog 29, sabi niya dito. Balong, I'm so proud of you. Take it step by step. You can do this onwards and upwards. Medyo deep siya, no? Ganun. Actually, yun nga, yan. Thank you so much for that comment. Actually, ito na yung parang ginagawa ko din ngayon, step by step. Sabi ko nga sa inyo guys, I always have the plan naman din. So, every plan dapat organize. Tapos, kung mag-fail man, it should always have your back plans pa naman din. Pero, syempre, hindi naman tayo aasa lagi, di ba, sa mga plano, like that. Kumbaga parang dapat, kung hindi man mag-success yung isang plan, dapat may isa ka pa rin backup. Kung hanggang doon lang dapat. Pero syempre, 'di ba, mahirap na din. So, ayan. Thank you so much for that kasi you guys give me another strength, yung lakas ng loob, tibay ng sikmura. Ayan. Tuloy-tuloy lang, ika nga yan. Step by step, yan, grind ng grind, yan. Continuous, yan. Continue to live. And yes, ito din question mula kay Mafizuri4266. Sabi niya dito is, yan, balang asko lang why ka sa salas, nag-sleep, diba may turong sa taas na Actually, hindi pa kasi guys, wala pa masyadong gamit sa taas. So, ito pa lang muna sa ngayon yung dito kasi, bukod dito kasi mas komportable pa at saka hindi siya ganun ka init pa sa taas. Sa taas kasi guys, pagdating kasi ng umaga, mainit. Parang bahay din namin sa Naik guys kasi kailangan pag nasa bahay ako, pag natutulog ako doon, usually hindi na ako nagpapaabot ng alas 12 ng daling araw, ganyan. Natulog ako sa bahay mga 10 or 11, dapat tulog na. Dito din kasi guys, sa taas kasi pa ngayon, hindi pa siya kayang tulugan bukod sa walang gamit. Kulang pa yung yung mga kagamitan dito at saka mainit pa siya. Medyo mainit yung singaw doon. So, mahahanapan na naman natin ng paraan yan sa susunod na mga araw. So, as of now, dito muna tayo sa baba at saka dito ko muna sinet up yung mga gamit ko. Pero yung ibang mga damit ko naman nasa taas na. So, hindi na doon ako kumukuha ng damit. Kasi kung dito man lang, kung lalagay ko lahat dito, magiging mas makalat. So, mas mainam na yung iba nandoon na. Pero sa ngayon, dito muna ako sa baba kasi guys, mas malamig dito. Yun yung parang sa ngayon hindi ko pa ginagawa pa. Pero hayaan nyo soon. Doon na tayo sa taas. Tsaka guys, kasi yung bahay, kasi kakalog-kalog pa. Medyo hindi pa siya kompleto sa gamit. Kulang pa siya. So, hayaan nyo. Day by day, mabibili din tayo ng mga kailangan natin dito sa bahay. So, para at least ma-update ko din kayo. Soon, magsa-start tayo. Pero as of now, dito muna tayo guys since kaka-start pa lang din natin. So, wala pa masyadong naiisip pa kung ano magiging concept nitong house na ito. Sabi naman ni 23rd, sabi niya, moving out will give you different perspective lives to be honest. It's a good thing for you, Balong Kinitan. It will not be always fun and liberating, but it will help you grow as a person.
Keep on momentum. Keep up yung momentum mo on uploading, being, enjoying your videos lately. I thank you po. Ayun nga, oo nga, no, napapansin ko. Kahit ako napapansin ko sa sarili ko, no, parang nagkakaroon na din ako ng different perspective sa buhay na nakaset na siya na dapat ganito yung gagawin ko everyday. So, like, for example, siguro yung pagising. Yan. Pagising dapat, una kong gagawin, tatanggalin ko na yung hinihigaan ko. Dapat ifa-fold na kasi every time na ganun kasi ako dati, hindi ako nagtatanggal ng hinihigaan ko. Yeah, totoo yun. Pero sa ngayon kasi, yung ganito ngayon is every time nagigising ako, ang ginagawa ko, babangon, magliligpit ng higaan. So at least hindi ko na nakikitang nakalagay dyan yung hinihigaan ko. Para at least may rason na ako para hindi antukin. So after nun, dire-diretso na sa routine natin. Maghihilamos. Siguro ilang minutes magiinit ng tubig para mag-coffee. Tapos magpe-prepare na din para sa gagawing work ngayong araw, ganyan. So, ayun lang yung isa sa mga napapansin ko. Unlike dati kasi nung nasa naik ako, talagang babangon ako, tapos ang gagawin ko, liligpitin ko lang, pero nandun pa rin, liligpitin ko pa rin naman yung gamit ko. Kaso nga lang, yung ibang mga gamit, hindi. Dire-diretso na ako. Kasi alam ko naman sa bahay kasi parang may magliligpit. Sasabihan ko lang, paligpit ako ng ganito kasi nagmamadali na ako. Sa ngayon dito, pagbabangon, kailangan mo talaga ligpitin kasi walang magliligpit. At saka walang mag-aayos. So, dapat, pag aalis ka, dapat maayos. Yun, para at least, diba, pagdating mo, hindi makala. So, parang ang gagawin mo na lang pagdating galing work, maghuhugas ng katawan, or di kaya magpapahinga, or magdudo ng routine mo, night routine, ganyan. So, ayun lang isa sa mga napansin ko. Kasi, basta yung parang pakiramdam na parang nagagawa mo na siya na independent din na sarili mo, na hindi ka na umaasa para sa'yo. Yun yung isa sa mga nakikita kong changes ngayong nagsistart din ako sa ganitong buhay. So, ayun nga guys, isa choice din naman yun kung babangon ka ba o hindi. Kasi, di ba, nasa sayo pa rin naman ang decision kung ano bang gagawin mo yung araw. Pero syempre, kung hindi ka naman babangon, ano mangyayari, di ba? Kung hindi mo sisimulan din ng umaga, walang mangyayaring, walang mangyayaring product sa gagawin mo kung ganun palagi ang set. Syempre, di ba, pag ganun, dapat umaga pa lang, alam mo na agad ng gagawin mo, dapat meron ka na agad nakaplano sa umaga pa lang. Kumbaga, pagbabangon ka, syempre, unang plano mo, ligpit. Pagkatapos ligpit, ayusin yung mga hinihigaan. Number 1 kasi talaga yon. Para at least, di ba, isa kasi sa mangyayari, pag uuwi ka, titignan mo yung hihigaan mo, makalat. So, ako kasi, hindi kasi ako mahilig sa masyadong makalat na higaan. Siguro nasanay lang din kami sa household namin, sa mga lolo't lola namin, lalo sa father side namin, na dapat umaga pa lang, alam mo na kung anong gagawin, maglilipit. Kung di ka maglilipit, maglilinis. After maglinis, doon ka na magsa-start magmaligo or ng katawan, mag-fresh and up. Para fresh na yung utak mo sa gagawin mong chores or gawain sa umagang iyon at sa araw na iyon. Kumbaga parang dapat everyday mo siyang ginagawa. And don't be so lazy. Pero sige, sa bagay kasi diba may mga ibang talagang ang trabaho ay panggabi. So, siguro given naman din talaga yun. Pero usually kasi talaga, pag bumangon kayo guys, ligpitin nyo na may higaan ninyo. Para at least, diba, hindi siya makalatignan. And also, guys, ito, may papakita ako sa inyo guys na nakakatulong din sa akin everyday. So, this one. It helps me everyday to start my day kung ano man yung mga plano. Kasi, ayan, bumili tayo ng ating organization chart. Ayan, na nakalagay dyan. So, hindi nga lang siya visible yung mga sulat, pero ayan, sinusulat yan namin dito yung mga aming ganap or yung mga ganap ko everyday. Tapos, once na nasulat ko na yan, I will start checking na din siya dito if natapos ko na. So, eto siya, nakakatulong siya kahit hindi siya necessary. Pero para sa akin, isa siya sa mga nakakatulong dahil na-organize ko yung mga gagawin. Step by step, by simply, isusulat ko lang yung mga yung mga gagawin ko sa araw sa araw. Pag halimbawa, ganito guys, susulatin ko dito yung araw na yan. Tapos, once na natapos ko yan, ilalagay ko lang na check. So, pero I think sure makakatulong din sa inyo to. Sa mga gumagawa din ng mga plans. Baka makatulong sa inyo to guys. Wala nga lang to sa natin, sa Yellow Basket.
Baka isa din to sa inyong sa inyo makatulong din tong ganito na maglagay ng mga plano. Sa akin kasi oo. So, ayan. Mas scary siya. So, ang ginagawa ko lang naman kasi guys, every time na may saman na to, isinusulat ko yung araw kung ano may yung mga importanteng araw yan. Which is good. Ayan. Good thing na may mga ganitong nagawang mga ganitong bagay na naigawa. May mga natutulungang tao din papaano mag-organize ng plan. And ito guys, isa to sa mga comment na nababasa ko palagi. Ayan. Marami sa inyo ang lagi nagko-comment dito. At isa na ito sa mga pinili kong tanong kasi pare-pares lang din naman. So sabi dito no, Christina Topa, sabi niya, pwede kayo mag-share ni Jeko sa upa mo doon sa inupa ni Jeko kay bumabaha. Ay, oo nga, true, bumabaha. Nakikita ko siya sa mga vlogs niya. Which is common din naman kasi guys sa Paranaque guys, bahain. Knowing me na taga-Kaingin, talagang parang normal na sa amin ang baha. So kumaga parang every time na may bagyo, ganun ang laging sitwasyon namin doon. I'm not sure kung bakit ganun ang sistema doon sa amin. Pero ayun, part talaga kasi ng Manila at ang Paranaque is bahain. So ay nakita ko kasi sa vlog niya na bumabaha din. At hindi biro yung baha guys kasi hanggang bewang naman. Ano ba iyon? Naloka ako. Actually, ano ba sabihin ko dito? Ayan. So, alam naman natin talaga guys na si Jeko ay nagsusolo living na. And so, ayan guys. Alam naman natin yan si Jeko ay nagsusolo living din. And yes, hindi naman sila iba din sa akin kasi nadalaw din yan si Jeko dito. Ayan, nagsisleep over. Hindi lang si Jeko guys, pati din Just Bean. Pero alam naman natin guys, ay si Jeko ay kasama din niya ang mother niya. And si Auntie Bea din kasi guys, ay hindi na forever young. And alam naman natin na siguro yun din ang gusto lagi ni Jeko na kasama din si Auntie Bea. Kasi nga, diba, makasama niya din kasi, syempre, di na pabata din sa Auntie Bea. Parang siguro gusto niya laging kasama. Pero we'll see naman. And we'll see naman guys, signan natin. Kasi open naman tong house na to. At welcome naman din si Jeko. And yun, once na siguro pag nag-message siya, pwede naman siya mag-stay din dito sa bahay na to. Anytime. Basta mag-message lang din siya pag nag-message siya. Goods lang naman sa akin. Walang kaso doon kasi hindi naman siya iba kasi napunta din naman siya dito at nakiki-sleep over din. At nagawa din kasi kami ng content, tsaka content ko at tsaka sa channel din niya. So walang kaso doon. Anytime. And last, eto guys, nakakatawa kasi ito yung pangalawang video namin. Ito yung pangalawang video namin na ginawa dito sa house na ito. Ang sabi dito ni Cheat, sabi niya, ang lakas mo balong, yung CEO boss mo sa JK naglinis ng bahay mo. Hehehe. Oh, actually hindi naman. Kasi talagang ganun talaga yung mag-asawa, guys. Talagang masipag talaga sila. And ako nga lang talaga ang nakakatodo kasi nagba-vlog ako. So inisip ko, nagba-vlog ako tapos hindi ako naglilinis. So, sabi naman nila, mag-video ka lang dyan. Kami na bahala dito. Well, ayun, nagtuloy-tuloy na lang ako. Tapos, nung matapos naman yung video, kasi hindi ko naman pinatagal masyado yung video na iyon, tumulong naman na din ako maglinis dito sa baba. Pero nung nasa taas naman, guys, naglilinis din ako. Actually, ang ginagawa ko, naglilimas din kami ng tubig. Kasi nga, pag naglinis ka nga naman talaga ng bahay, dapat, lalo kapag second floor, third floor, or pag mataas or kapag maraming floors ang bahay mo, dapat ka lang talagang maglinis at magsimula sa taas. Pababa ng pababa kasi kung dito ka mag-start, parang pinagod mo yung sarili mo, be. Mas mainam talaga dapat talaga maglilinis ka mula sa taas hanggang pababa. So, after no, naglinis naman na ako kaya hindi ko na masyadong pinahaba yung vlog kasi okay naman kung yun ang gagawin natin. So, bakit hindi na lang tumulong? So, after nun, ayan, natapos naman namin, hindi naman kami tumagal din ng 2 or 3 oras. Mas masarap talaga guys kasi talaga kapag mas marami kayong gumagawa sa isang bahay. Kapag may kanya-kanya kayong gawain din sa bahay. Like yung mga toka, maglinis, maghugas ng plato, or kung anik-anik pa. Kasi mas napapabilis, mas napapagaan ng isang gawain. And that's all for tonight's video guys. Ayan, kung umabot ka sa videong to, alam ko kung napanood mo tong video na to, kung umabot ka dito sa videong to, just type or dyan sa comment section, i-type nyo, pahinga. Since today is ating pahinga at wala tayong work today, i-comment nyo dyan sa baba, pahinga. Para lahat naman tayo makaranas din ng pahinga. I know some of you guys ay nag-aantay na ng weekend. Ayan, nag-aantay na ng iyong mga day off. So, sa ngayon, ako muna. Ako muna ang magde-day off. Ayan. Comment nyo guys sa comment section, pahinga. And alam nyo naman guys, wala naman kasi talagang masama magpahinga.
Yan, magpahinga ka kung alam mong sa tingin mo napapagod ka na. Kung alam mo sa tingin mong kailangan mo na talaga, ayun, why not? Take a rest. And then, kinabukasan, pagising mo, ayan, bangon ulit, strive ulit, yan, work hard ulit, ganun. Walang ano diyan, walang masamang magpahinga. Wag lang talaga yung alam mo na yun, guys. Ha? Ipahinga mo lang yung sarili mo sa nakakapagod na araw na ito. Kumbaga parang ganun. Basta, tuloy-tuloy lang, laban lang sa buhay. So ayan, pause, reset, and move forward. 'Di ba? Perfect. 'Di ba? So ayan, again, thank you so much for watching this video. Ayan, good night everyone. Bye-bye.